Sa isang bilangguan na kilala bilang Vertical Self-Management Center, nagising si Goreng sa isang konkretong selda na may numerong 48 sa dingding nito. Walang iba kundi isang kama at lababo na magagamit niya at isang butas sa gitna ng sahig na tinawag ng kanyang ka-cellmate na si Trimagasi na The Pit. Daan-daang palapag ang katulad nila. Lahat ng mga ito ay may 2 preso na gumagamit ng mga peking pangalan na itinalaga ng management. Araw-araw, ang pagkain ay bumababa sa isang platform sa pamamagitan ng butas at mayroon lamang 2 minuto upang kumain hanggat maaari bago ito umalis sa mas mababang palapag. Kung mas mababa ka, mas kaunting pagkakataon na makakain ka ng kahit ano. Sa katapusan ng bawat buwan, ang mga bilanggo ay binabalasa at dinadala sa iba't ibang palapag. Nang makita ni Goreng ang entablado sa unang pagkakataon, nagpasya siyang huwag kumain dahil hindi siya nagugutom at mas gugustuhin niyang mag-iwan ng pagkain sa mas mababang antas. Pagkatapos kumain hanggat kaya niya, dumura si Trimagasi sa mesa dahil alam niyang malamang na ganoon din ang ginagawa ng mga tao sa itaas. Nagpasya si Goreng na magtago ng mansanas para sa ibang pagkakataon, ngunit pagkatapos umalis ng platform, ang cell ay nagsimulang maging sobrang init. Bawal palang magtago ng pagkain kaya kailangan itapon ni Goreng ang mansanas kung hindi ay masusunog sila ng buhay. Napaisip si Goreng sa naging panayam niya bago pumasok sa lugar na kailangan niyang pumirma sa isang papel na tinatanggap ang katotohanang hindi siya makakalabas hanggat hindi natatapos ang napagkasunduang panahon. Ang bawat bilanggo ay may pagpipilian na magdala ng isang bagay at pinili ni Goreng na magdala ng kopya ng Don Quixote. Si Goreng ay kusang loob na pumunta dito, ang 6 na buwan niya rito kapalit ng isang accredited na diploma. Kinabukasan, tumangging kumain muli si Goreng pagdating sa entablado. At sa tingin ni Trimagasi ay nasayang ang floor 48 sa kanya. Tinanong ni Goreng si Trimagasi para sa kanyang kwento at ipinaliwanag ni Trimagasi na nagsimula ang lahat sa isang patalastas sa telebisyon. Bumili siya ng isang pambihirang kutsilyo na nakita niya sa TV, ngunit makalipas lamang ang ilang araw, naglabas sila ng bagong ad na nagpo-promote ng mas magandang kutsilyo. Sa sobrang galit nito ay kinuha niya ang TV at inihagis ito sa bintana na ikinamatay ng isang lalaki na dumaan. Binigyan ng pagpipilian si Trimagasi sa pagitan ng isang psychiatric hospital at ang butas kaya heto siya. Ang pinakamababang napuntahan niya ay 132 kaya alam niyang mas maraming palapag kaysa doon dahil nakikita niya ang mga ito sa ibaba. Walang pagkain na umaabot sa mas mababang antas at ang isang buwan sa ibaba ay hindi ganoon kalala, ngunit ang problema ay kapag nakakuha ka ng 2 mas mababang antas ng magkasunod. Natakot si Goreng sa posibilidad na ito at sinubukan niyang kausapin ang mga tao sa kabilang palapag para hilingin sa kanila na irasyon ang kanilang pagkain, ngunit hindi siya pinansin. Tumugon si Trimagasi sa pamamagitan ng pag-ihi sa ibabang palapag, ibinunyag din niya na ang napili niyang dalhin ay ang kutsilyong binili niya sa TV. Sa susunod na dumaan ang plataporma, sa wakas ay nagsimulang kumain si Goreng. Nakita rin niya ang isang tao mula sa itaas na antas na nahulog sa butas, at sinabi ni Trimagasi na ito ay karaniwang nangyayari ngunit walang sino man ang gustong magsalita tungkol dito. Ikinuwento ni Trimagasi kay Goreng ang lahat ng mga palapag na napuntahan niya at binanggit na magsasama sila hanggang sa susunod na buwan. Napagtanto ni Goreng na ang mga cellmate ay magkakasama kapag sila ay binalasa at sa wakas ay naunawaan na si Trimagasi ay kinain ang dati niyang kasama sa selda noong siya ay nasa ibabang palapag. Nang muling dumaan ang plataporma, nakaupo si Miharu dito. Nag-aalala si Goreng sa kanya dahil napansin niyang nasugatan siya, ngunit sinabihan siya ni Trimagasi na huwag siyang pansinin. Si Miharu ay bumababa sa butas isang beses sa isang buwan upang hanapin ang kanyang nawawalang anak. Pinatay din niya ang bawat cellmate na nakasama niya upang magkaroon ng mas malaking pagkakataon na makasama niya ang kanyang anak sa susunod na buwan. Ang lalaking nakita nilang bumagsak ay malamang na biktima niya. Ipinaliwanag ni Trimagasi na hindi tulad niya, hindi siya pumapatay ng sinuman, kinakain lang niya ang katawan na nahuhulog sa kanyang sahig. Nang ang platform ay napunta sa susunod na antas, sinubukan ng mga bilanggo na samantalahin si Miharu. Sinisigawan sila ni Goreng na pabayaan siya, ngunit hindi na kailangan, pinatay na sila ni Miharu at bumalik sa entablado. Nang ang buwan ay umabot na sa katapusan nito, ang mga bilanggo ay pinatulog gamit ang gas at binalasa sila. Nang magising si Goreng, nakita niyang nakatali siya sa kanyang kama sa sahig ng 171. Ipinaliwanag ni Trimagasi na itinali niya si Goreng dahil mas bata at mas malakas siya, kaya kailangang protektahan ni Trimagasi ang kanyang sarili.
Maririnig ang hiyawan mula sa iba pang mga palapag na nagpapahiwatig ng reaksyon ng mga tao sa kanilang mga bagong antas at nang dumating ang platform, wala na kahit isang pagkain. Pagkatapos ng 8 araw, inanunsyo ni Trimagasi na sa wakas ay oras na para kumuha siya ng pagkain. Hindi pinansin ang paghingi ng awa ni Goreng, ginamit ni Trimagasi ang kanyang kutsilyo upang kumuha ng karne sa hita ni Goreng, ngunit bago pa niya ito makain, dumating ang plataporma, dala si Miharu. Naalala ni Miharu ang labis na pag-aalala ni Goreng sa kanya at tumalon siya kay Trimagasi, inatake siya ng sarili niyang kutsilyo. Pagkatapos ay pinalaya niya si Goreng at iniabot sa kanya ang kutsilyo upang magamit niya ito upang tapusin si Trimagasi. Nawala ng malay si Goreng pagkatapos noon at di nagtagal ay nagising siya na nasa kama. Binalutan ni Miharu ang kanyang binti ng isang piraso ng bedsheet at kinain na niya ngayon si Trimagasi. Nagdala siya ng karne kay Goreng na tinanggap pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, dinalhan din niya ito ng tubig bago umalis sa platform nang walang salita. Lumipas ang mga araw at nagsimulang mabulok ang katawan ni Trimagasi na nagbigay ng pagkakataon kay Goreng na makakain din ng mga uod. Nagsimula na ring mag-hallucinate si Goreng nang makitang hinuhusgahan siya ng multo ni Trimagasi habang kumakain. Sa pagtatapos ng buwan, umusok ang gas sa selda at napanaginipan ni Goreng na kasama niya ang isang babae habang nanonood si Miharu. Paggising niya, natuklasan niyang aso ang dumidila sa kanya. Sa gulat ni Goreng, ang bago niyang kasama sa selda ay si Imogiri, ang babaeng nag-interview nang magboluntaryo siyang pumasok sa kulungang ito. Ang aso ang napili niyang dalhin at nasa level 33 na sila. Naalala ni Goreng ang araw ng panayam sa kanya at kung paano gumagawa ng nakakatakot na paghinto si Imogiri sa pagitan ng mga tanong. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Imogiri na nagboluntaryo siya gaya ng ginawa ni Goreng at hindi niya alam na may mga taong namatay dito. Sa pagkakaalam niya, mayroong 200 antas at nang ipaliwanag ni Goreng na walang sapat na pagkain para sa lahat ng mga tao dito, sinabi ni Imogiri na ang dami ng pagkain ay magiging maayos kung kakainin lamang ng mga tao ang kanilang kailangan. Isang bagay na dapat magbunsod ng pakiramdam ng pagkakaisa ang kailangang mangyari, ngunit nakita ni Goreng na katawa-tawa ang ideya. Nagtataka siya kung makakamit ang pagbabago sa pamamagitan ng pagkamatay ng isang bata, ngunit sinigurado ni Imogiri na ang patakaran ng kumpanya ay hindi tumatanggap ng mga wala pa sa 16 na taong gulang. Nang dinalhan sila ng platform ng pagkain, kinain lamang ni Imogiri ang kailangan niya at pagkatapos magbigay ng ilan sa kanyang aso, nagsimula siyang maghanda ng 2 rasyon ng pagkain. Nang ang platform ay umabot sa mas mababang antas, sinubukan ni Imogiri na mga tuwiran sa mga bilanggo na sinasabi sa kanila na kainin ang mga rasyon na inihanda niya at gumawa ng 2 pa para sa susunod na antas upang maipasa ang mensahe. Siyempre, hindi nila siya pinansin at sinabi ni Goreng na hindi nais ng administration na magkaroon ng pagkakaisa. Kinasusuklaman ni Imogiri na iniisip ni Goreng na lahat ng administrasyon ay masama dahil nagtrabaho siya para sa kanila ng walang issue. Ngunit sumagot si Goreng na ang pagiging dating manggagawa ay nagbibigay sa kanya ng pribilehiyo na pumili ng kanyang ka-cellmate. Hindi sumusuko si Imogiri at patuloy na sinusubukang erasyon ang pagkain araw-araw, ngunit patuloy siyang binabalewala ng mas mababang antas. Pagkalipas ng 2 linggo, sa wakas ay napagod si Goreng sa lahat ng kanyang pag-iingay at sinabi sa mga tao na kung hindi nila susundin ang mga utos ni Imogiri, magpaparaos siya sa mga pagkain araw-araw at kailangan nilang kumain ng ebak. Gumana ang banta at sinimulang ipasa ng mga bilanggo ang mga mensahe sa mas mababang antas. Maya-maya, ang platform ay bumaba na may walang malay na si Miharu. Inilagay siya ni Goreng at Imogiri sa isang kama at inalagaan habang nagnanakaw ng pagkain ang aso. Sa sandaling umalis ang platform, ang selda ay nagsimulang makaramdam ng sobrang lamig at kailangang habulin ni Goreng ang aso para bawiin ang pagkain na ninakaw niya bago sila patayin dahil sa paglabag sa mga patakaran. Kinagabihan, iniwan ni Goreng ang higaan para kay Miharu at natulog sa sahig, nagising lamang na nag-aaway ang mga babae, pinatay pala ni Miharu ang aso para kainin siya. Kinabukasan, umalis si Miharu sa plataporma. Sinabi ni Goreng kay Imogiri ang tungkol sa paghahanap ni Miharu sa kanyang anak, ngunit ipinaliwanag ni Imogiri na dumating mag-isa si Miharu 10 buwan na ang nakakaraan. Isa siyang aktres na walang pamilya na nagboluntaryong pumasok tulad ni Goreng. Ipinadala ni Imogiri ang mga tao dito nang hindi alam kung gaano ito kalubha at 3 taon na niyang nilalabanan ang cancer. Nang matuklasan niyang natalo siya sa laban na iyon,
Nagboluntaryo siyang sumama dahil akala niya ay makakagawa siya ng pagbabago, ngunit wala na siyang pakialam. Sa huling araw nila sa floor 33, sinubukan ni Gorang na pakainin si Imogiri dahil baka wala silang pagkain bukas, pero sobrang nanlumo si Imogiri para umalis sa kama. Kinaumagahan, nagising si Gorang upang matuklasan na nasa floor 202 na siya, ibig sabihin, mas marami ang level kaysa sa alam ni Imogiri. Ang gayong paghahayag ay labis para panghawakan ni Imogiri at ginamit ang kanyang mga kumot para tapusin ang mga bagay para sa kanyang sarili. Sa pagkakataong iyon, muling lumitaw ang guni-guni ni Trimagasi. Iniisip kung kakainin ba ni Gorang ang kanyang bagong kasama. Sa pagkakataong ito ay kasama niya si Imogiri at ang kanyang aso na nagpipilit na kainin niya ang kanyang katawan. Sinisikap ni Gorang ang kanyang makakaya na huwag pansinin ang kanilang patuloy na paghihirap at sinisikap niyang panatilihing abala ang kanyang sarili sa iba pang mga bagay. Niloloko niya ang kanyang tiyan sa pamamagitan ng pagkain ng mga pahina ng kanyang libro at kumuha siya ng plato upang simulan ang pagbilang ng mga araw sa dingding. Sa kalaunan, ang pagkagutom ay naging labis na bagaman si Gorang sa wakas ay nagsimulang pakainin si Imogiri habang ginagabayan siya ni Trimagasi kung saan siya magtatapos. Maya-maya, ang susunod na shuffle ay dumating at si Gorang ay nalulugod na matuklasan na siya ay nasa ika-6 na palapag. Ang nasa kabilang kama ay si Miharu na sinundan siya ng kutsilyo, ngunit lumalabas na ito ay panaginip lamang. Ang bagong cellmate ni Gorang ay si Baheret na pinili ang lubid. Tuwang-tuwa si Baheret dahil sa tingin niya ay makakaakyat siya sa tuktok mula rito at humingi siya ng tulong sa mga tao na nasa level 5. Tinukso siya ng ilan sa itaas bago tinanggap na kunin ang lubid, ngunit nang magsimulang umakyat si Baheret, ibinaba ng isa pang bilanggo ang kanyang pantalon at dumumi sa mukha ni Baheret. Dahil sa gulat at inis, nabitawan ni Baheret ang lubid at nahulog. Nasalo siya ni Gorang sa tamang oras ngunit nalaglag ang lubid sa butas. Pagdating sa plataporma, kailangan nilang kumain habang nakikinig sa mga bilanggo sa ika-5 antas na nagkukulitan. Habang lumilipas ang panahon, muling lumabas ang mga guni-guni ni Trimagasi at Imogiri. Sinabi ni Trimagasi na mahusay si Gorang dahil mayroon pa siyang 1 buwan at ipinaalala ni Imogiri sa kanya na hindi kusang mangyayari ang pagbabago. Naging inspirasyon ito kay Gorang na mag-isip ng isang plano at humingi siya ng tulong kay Baheret. Dapat silang tumalon sa entablado gamitin ang anumang sandata na mahahanap nila upang tiyakin ang rasyon ng pagkain ng mga tao para makakain ang lahat. Ginawa ni Gorang ang matematika noong siya ay nasa floor 202 at sa paghusga sa oras na kailangan ng platform para lumipat, sa palagay niya ay may humigit kumulang 250 na antas na dapat gawin. Tinanggap ni Baheret na makipagtulungan at binasag nila ang isang higaan upang gamitin ang mga piraso ng metal nito na parang mga sandata. Tumalon silang dalawa sa platform at pumunta sa level 7, kung saan sinabi ni Gorang na hindi nila dapat payagan ang mga bilanggo na mang-agaw ng anuman. Ang mga tao na ito ay kumain kahapon at bukas na sila dapat kumain, kaya dapat lamang na magsimula silang mamigay ng pagkain pagkatapos ng level 50 kung nasaan ang mga tao na nahihirapan. Nag-aalangan si Baheret dahil ang mga bilanggo na ito ay kanyang mga kaibigan na tumulong sa kanya na umakyat ilang linggo bago. Ngunit sa lalong madaling nagreaksyon ang matanda na galit, nakita ni Baheret ang punto ni Gorang at nagsimulang tulungan siyang ilayo ang lahat. Ang dalawa ay patuloy na bumababa habang nagbabanta sa mga tao na panatilihing hindi nagalaw ang pagkain. Pagkaraan ng ilang palapag, laking gulat ni Baheret nang makita niya si Brambang, isang matandang matalinong lalaki na iginagalang ni Baheret. Sinang-ayunan ni Brambang ang ginagawa ng mga lalaki, ngunit sinabi niya na ang administrasyon ay walang konsensya at walang pakialam kung sila ay magtagumpay. Ngunit marahil ang mga manggagawa ay sumang-ayon, kaya kailangan nila ng isang simbolo. Pinili ni Baheret at Gorang ang panna cotta dahil ito ay isang napakarangyang desert at magdudulot ng lubos na impresyon kung ito ay makarating ng hindi nagagalaw sa pinakailalim. Nagpatuloy ang misyon habang patuloy silang bumababa. Pinapanatiling ligtas ang panna cotta habang inilalayo ang banta ng mga tao. Nang maabot na nila ang level 50, nagsimulang mamigay sina Baheret at Gorang ng mga rasyon ng pagkain at labis ang pasasalamat ng mga tao. Sa antas na 97, nakakita sila ng isang may sakit na matandang lalaki at isang batang may kapansanan sa pag-iisip. Sinubukan ni Gorang na pakainin ng sopas ang matanda, ngunit sinabihan sila ng bata na huwag mag-abala dahil papatayin niya ang lalaki mamaya para kainin siya. Ang next level ay naglalaman lang ng katawan, at hula ni Gorang ay dito nagising si Miharu.
Ang plataporma ay hindi huminto dito dahil walang buhay na tao. Ibig sabihin ay mali ang kalkulasyon ni Gorang at mayroong higit sa 250 na palapag. Sa susunod na palapag, nakita nila ang dalawang lalaki na inaatake si Miharu. Ang isa sa kanila ay may espada at ang isa naman ay malaki at matipuno, kaya nang sina Gorang at Baheret ay tumalon upang tulungan ang dalaga, napakahirap na ipinagtanggol ang kanilang sarili. Nakuha muna ni Baheret ang kanyang kalaban at pagkatapos ay tinulungan niya si Gorang na patayin ang malaking tao. Ngunit sa kasamaang palad, huli na para kay Miharu, napatay na. Gusto siyang magdalamhati ni Gorang, ngunit hinila siya ni Baheret pabalik sa entablado bago sila nito iwan. Ang dalawa ay patuloy na bumaba at namigay ng pagkain sa mga bilanggo na kanilang nakikita, bagaman maraming mga palapag na may mga bangkay lamang. Sa kalaunan, huminto ang platform sa level 333 na tila ang huli. Sa una, akala nila ay walang laman, ngunit mayroon talagang nagtatago sa ilalim ng kama. Ito ay si Mali, ang nawawalang bata. Nilapitan ni Baheret at Gorang ang bata, at pagkaalis nila sa entablado, muli itong bumaba. Hiniling ni Gorang kay Baheret na itapon ang panna cotta sa butas, ngunit tumanggi si Baheret. Sa kanilang pagtataka, hindi umiinit o lumalamig ang silid upang parusahan sila, at pagkatapos ng maraming pag-aalangan, ibinigay ni Baheret ang panna cotta kay Mali. Nananatili silang tatlo sa palapag na iyon, at si Gorang ay patuloy na pinagmumultuhan ni Trimagasi, Imogiri, at ngayon ay si Miharu na rin. Biglang sumang-ayon si Baheret sa mga multo. Sinabi kay Gorang na ang babae ang mensahe, at nang magising si Gorang, natuklasan niyang namatay si Baheret dahil sa kanyang mga sugat na nagdudugo. Sa susunod na pagdating ng platform, isinama ni Gorang si Mali at ibinaba sila sa floor 0, na ganap na madilim at walang laman. Lumilitaw na sinabihan ni Trimagasi si Gorang na umalis sa plataporma dahil hindi siya bahagi ng mensahe, at sama-sama nilang pinapanood ang pag-akyat ng platform kasama si Mali, umaasang maipapakita niya sa mga nang-aabuso ang katotohanan ng sitwasyon. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.